It's nice to wake up early every so often. You meet interesting people. More petals. More petals. Nonohara, get over here right now! This is your opponent, the hardest working combat butler in town, Kaede Nonohara! A butler is one who serves. A butler is one who dedicates himself to his master or mistress. A loyal guardian and confidant who supports them through thick and thin and everything in between. And so we present to you this thrilling tale, a story about combat, about battle, about a boy who must fight the forces of evil and risk his life for a girl. Looks like we've got a kendo showdown for you today. Hindi ako makakalaban mo. Ang combat butler ko na si Nonohara Kaede ang makakarap mo. Butler? Hello, magandang araw sa'yo. Ang pangalan ko'y Kaede Nonohara. Ako ang nag-iisang butler ni Master Kotaro at ng pamilya Azumamiya. Ito na namang butler. 7, 8. Sige, ikaw na ang bahala sa kanya, Kaede. Bubugin mo siya para tapos na. Masusunod po, Master. Pero bago ko gawin yun, Wow! Down diagonal left, down tapos left stick. Kaede, bakit ako nilalabanan mo, ha? Master Kotaro, hindi ba tinuruan na kita? Kung tunay kang lalaki, lumaban ka kahit alam mo matatalo ka. Pero hanggang ngayon, umaasa ka pa rin sa iba na lumalaban para sa'yo. Hanggang ngayon, natatakot ka pa rin lumaban. Para bang wala kang natutunan sa akin. Hindi kita pinalaking lumaban! Di ba sa ikinig yun ang gagawin mo sa akin? Huwag ka mag-alala, Master Taiga. Hindi ako kasing strict niya. Pero okay lang ba yun? Butler siya pero ginagawa niya yun. Ano ba klaseng tanong yan? Tayo mga butler ay hindi mga kasangkapan ng mga amo natin. Hindi porke nagsisilbi tayo sa kanila, yun na lang ang trabaho natin. Noon na maging butler ay isang kagalang-galang na posisyon ay pinagkakaloob lamang sa mga kawanay ng mga maharlika. Kwentuhan? Sa madaling salita, malaki ang responsibilidad ng isang butler. Tungkulin niyang gabayan ng kanyang master sa tamang ganda. Grabe! Hindi ko ilang dahilan kaya nandito ka ngayon at hinihikayat siya na maging aktibo sa kento. Dahil ayaw mo siya lumaki mahina, inutil patugan at isang walang tinding pako. Sorry na, Kaede, tama na. Naiintindihan ko na yung sinasabi mo. Hindi ka mapapalampas ang ginawa mong to. Para nga, para ituloy ko ang balukot sa pag-uugali, ma. At sisimulan ko sa iyong bulugod. Pamaari lang. Miss Katsura? Ito ang pamamaraan ko ng pagdidisiplina kay Master. Kaya please lang, pabayaan mo na lang kami. I'm sorry, pero hindi ko magagawa yung gusto mo. Ako student council president, kaya hindi ko pwedeng pabayaan ang isang estudyante na nangangailangan ng tulong. Miss Katsura,
ko ginagawa mo lang ang tungkulin mo dahil sobrang nakatuwagan niya. Pero hindi ka hindi ka na. Kotaro? Magaling, student council president. Ganyan nga ang tamang pag-atake. Tirahin mo ang vital point ng kalaban mo. Ano sinasabi mo? Hindi ka tinamaan ang vital point niya! Oo na. Naiintindihan ko na ang kaide. Hindi na ako pwede maging mahina. Master, ang tunay na lalaki hindi natatakot tumaban at siya rin ang nagdidikta sa sarili niyang landas. Master, naiintindihan mo na ang tinuturo ko. Kung ganoon, labanan mo ako, Nagi! Teka muna sandali, Kotaro. Bakit naman yung pang naisipan mong gawin? Ipaliwanag mo nga. Naiintindihan ko na kung anong pagkakamali ko. Ha? Hindi nga naman tama kung master at butler ang maglalaban. Hindi din patas yun. Kung ganon, ang mas tamang laban ay master laban sa master at sarili nilang butler ang maglalaban. Ayaw ko siya? Tingin ko hindi. Tingin ko sobra-sobra ng responsibilidad para sa mga butler ang disiplinahin ng mga master nila. Ang galing mo, master. Tama, ganyan dapat. Sa wakas, naunawaan mo na rin yung matagal ko nang itinuturo. Pare-pareho lang pala kayo eh. Ikaw daw ang gusto niyang kalaban. Ano nang gagawin mo? Ewan ko. Ayoko nga makisali dyan. Mukhang wala na akong magagawa. Ay, kung ganun ako na lang lalaban kay Kotaro para sa'yo, Nagi. Uy, bakit ikaw? Mabibigla ang kasuhan mo kapag ikaw ang lumaban sa kanya. Kulang ka pa sa practice kaya baka mabalian ka lang kapag humawak ka ng espada. Oo, si Kotaro nga ang pinakamahina sa team kaya baka makasaba ka sa kanya. Kulang pa siya sa training. Sabog ang mga tiro niya kaya mas delikado. Mahirap paglabanan ng dalawang walang alam sa espada dahil siya puro injury lang ang kauuwian nila. Oy, Kotaro, okay ka lang ba? Tanggap ko na. Tinadhana nga siguro ang laban na to kaya hindi ko na matatalikuran. Ang galing talaga ni Sinagi ko. Nakailang puntos na siya pero hindi pa niya sinasadya yun. Okay. Kung ganun ang kailangan ko lang gawin sa labang to ay patunayan mas magaling ako sa'yo gamit ang espadang to. Kaya na, Kaide! Opo, Master. Ano, handa ka na ba, Hayate? Huwag ka mag-alala, kaya natin to. Oo. Sisikapin ko manalo sa laban na to para hindi mawala ng pag-asa si Lady Nagi sa kendo. Wala na doon! Kahit na naman kapag silang laban na ito, wala naman ako ang sasagot sa kendo ka natin. 四つ葉のクローバー見つけた。たまたまなんです。助けて、野々原。 Paalala lang po, kapag nasa isang kendo match kayo, dapat may suot kayong protector para hindi kayo masaktan. Sa anime na to, hindi sila nagsuot dahil nagtatrabaho lang ang pag-drawing ng cell. Tinahak mo ang daan ng iyong katapusan. Kasi bilis na yung mga napapanood kong anime. Ang bilis ng kilos niya. Hindi ako makaporma. Eto na ako! Hindi ko akalain na ikaw ang makakalaban ko. Pero para sa pag-ibig ko, gagawin ko to. Gusto kong patunayan sa'yo na isa akong tunay na lalaki, kaya lalabanan kita gamit ang buo kong lakas. Alam mo, sa totoo lang, wala akong naiintindihan ko. Sinasabi mo kaya wag ka na lang magsalita. Ha? Isa pa, baka makagat mo lang ng dila mo. Sabi na nga ba walang laban sa'yo ang kota? 200 po! Hindi naman, hindi makakataas. Sinagi ko sa isa katulad niya, no? Kumusta kaya laban ng mga battle? 208, ha? Hindi ako nakakasiguro kung may laban na isang yan kay Kaide. Magaling po si Hayate. Ang sabihin mo, baka yung isang bata na yun ang walang laban. Ayos! Oy, Hayate, kumusta ka na dyan? Ano yung apoy na yun? Ang apoy na yun, nakaiba mo niya ang kanyang ultimate. 224! Hindi mo pa alam na ang bawat professional battler dapat may isa o dalawang ultimate move na tulad ng nakita yan. Sa katunayan, mag-gear kung wala siya nun. Sorry na nasabi mo ko dahil mo ulit ba na tingnan mo? Wala lang. Ano ang nasa mga video mo lang yun? Ang balita ko'y napakalakas daw ng butler ng pamilya Santini. Ito lang ba ang kaya mo?
Totoo ba to? Isang ultimate move. Ganito ba talaga ang mga professional battler? Paano na to? Natalo ko dito, bakit hindi ka mag-practice lang kayo si Lady Nagi? Tatapusin ko na ang laban na to sa susunod na move ko. Pero ano kayang magagawa ko? Kailangan ko ng panlaban sa ultimate move niya. Imposible. Isa pa, kadalasan inaabot ng isang buong episode ang pagpapower up. Kaya kahit gustuhin ko, hindi ako makakagawa ng isang ultimate move ngayon. Imposible yun. Kaya te, may tiwala ako sa'yo! Basta isipin mo lang si Batman laban si King Master! Gayahin mo yung counter-attack na ginawa niya! Masaya ako't may tiwala ka sa akin, Lady Nagi. Pero hindi ako si Super... Oo, pero isa kang battler. Wala na. Hindi ganap sa tungkulin niya isang battler kung hindi niya nakikita ang mga dumi sa usapan naglilinis siya. 5! May nakita ba akong dumi kanina? Literal mo naman eh. Kumanda ka na. Ultimate move! Dumi sa tahid. Dumi. Alam ko na. Safety! Shuttle! Anong nangyayari? Saan? Ben! Natalo kami. Isa kang kahangang-hangang battler. Wala naman akong ginawang kakaiba. Sinamantala ko lang yung pagkagulat mo. Alam ko, pero gumana sa akin yun dahil may kahinaan ako. Hindi ko kasi mapigilan na gamitin yung ultimate move ko kapag nakikita ko ang kawawang mukha ng master ko. Inaya ko lang yung mga ninja na gumagamit ng substitute. Hindi ko alam na kaya mo rin pala gawin yung ninja move na yun. O sige, mauna na kami sa inyo. Sa susunod na magkita tayo, kailangan magawa mo na yung ultimate move mo dahil hindi ako papayag na wala tayong rematch. Kaya asahan mo na gagamitin ko ang buong lakas ko sa laban natin. Ano? Siguro naman yan, sasali ka na sa Kendo Club. Kung sa bagay, nung pinanood ko kayo kanina yung hayat lumaban, naisip ko na cool nga talaga tignan ng sport na Kendo. Lady Nagi. Pero wala pa rin akong balak sumali sa Kendo Club. Kasi, nababaduyan ako sa itsura ng head protector na ginagamit nila eh. Alam ko, kakailang mag-practice mo, may ganong kalaking bagay sa ulo mo. Kaya sa Kendo Manga, nakakalimutan. Sa mukha ng hunter, huwag mo insultahin na Kendo! Mukhang imposible na talagang bumalik si Nagi sa Kendo Club. Eh, ikaw, sasali ka pa ba? Hindi ba bilang battler kailangan mo i-practice si ultimate move mo? Kung nasali ka sa club, matutulungan kita. Tama ka. Naisip ko nga na tamang-tama yung Kendo Club para ma-practice ko yung ultimate move ko. Kaya lang. Kaya tayo ka na! Oo! Alam ko kailangan mo pang pag-isipan ng mabuti ang gagawin mong training. Basta kapag nagawa mo ni ultimate move mo, ipakita mo sa akin, Oo ba? Ano sabi niya? Galit pa ba siya? Bakit pa daw siya nagalit sa akin kanina? Minsan kasi huwag ka na lang magsalita kung hindi ka naman kinakausap. Hindi talaga siya mahilig sa sport. Maraming salamat, Miss Maria. Ha? Para saan nagpagpapasalamat ka sa akin, Hayate? Dahil kasi sa tulong mo, na-experience ko ulit yung buhay high school na akala ko hindi ko na mababalikan kahit kailan. Wala yun. Masaya ako't nag-enjoy ka. Kaya pala, kumusta yung unang araw mo sa school kanina? Sa totoo lang, Miss Maria, noong una akala ko hindi importante ang high school para maging isang professional battler. Pero kanina may nakilala akong mga battler at ang dami ko natutunan sa kanila tungkol sa trabaho ko. Ganun ba? Hayate,
Halika dito, sandali. Oo. Lady Nagin, bakit mo tinawag? Masaya ako nung lumaban ka para sa akin kanina. Wala yun. Ginawa ko lang yung tungkulin ko bilang isang butler. Saka huwag kang mag-alala. Makakaisip din ako ng ultimate move. Kailangan ko lang pag-isipan. Oo, tama yun. Iisip ko din yun. Ano kaya kung magpagawa ka ng magnetic coating o kaya naman mga ninja costume o kaya kumuha ka ng bracelet mula sa mga rider para mas malaki ka. Huwag ko lang yung tungkol doon. Hindi naman ako isang white demon. Saka hindi naman nakakatawa yung kilay ko. Bukod doon wala naman ako kaibigan na mahilig kami sa mga bituin kong gabi. Kung sa bagay, tama ka. Kaya dapat maging original ka at mag-training ka ng mabuti para makagawa ka ng sarili mong ultimate move. Ginawa ko to kanina bilang pasasalamat sa pagtulong mo sa akin. Ginawan mo ako ng kuweba? Tama, dahil kailangan mo mag-training sa kuweba ng tigre para makuha mo yung ultimate move mo. Galingan mo, Lady Nagi, huwag mo sabihin sa manga at anime mo nakuha ang ideyang yan. Meow! Sa wakas, sumating ka na rin. Sinabi ko na nga ba, nandito ka? Akala mo ba ako may gusto magsuot ang pakpak na to? Nakikisakay lang ako sa amo ko, no? Ay nako, simulan na nga natin ang training mo. Halika rin. Simula na sila agad mo. Ganito. May mga pagkakataon nga naman na hindi makakatulong ang kabaitan ng isang amo. Pero ano nga ba ang magagawa niya? Hanggat lubog sa utang, kailangan niyang sumunod kahit labag ito sa kanyang kalooban. Sa susunod na episode, paglilinis, labada at pagluluto naman ang haharapin niya. Ultimate move! Flying fast move! Ang galing ko! ラーメン大好き小池さんの歌。たまたまたまに会ったら、どうもって呼んでね。クラスをpabalik. Ako ay kakain. Nagugutom na ako. Okay, magkakain na lang muna ako. Gagayahin ko si Jack para sa inyo. Season 5 na. Ito naman si Five. From Transform and Roll Out. Ngayon naman ang Golden Hour Movie Channel. Sa susunod ang ipapalabas natin ay story naman ang gagayahin ko ngayon. Story ay kwento ng ating buhay. At ngayon, isang siritoy. Ang salita ay Cloud. Supercar Eraser. Moruga. Mula sa bintana ng mga tren sa buong mundo. Malapit na po ba tayo sa Rio de Janeiro? Next week, Maronao Chilay naman po ang ipapakita natin. Poppy. Ang featured Poppy ngayon ay mula sa Tokyo Marino at nihilig ko siyang mag-sunbathing. Isa siyang white powder cat at ang pangalan niya ay Summer. Kahit ano pang sabihin nyo, at ano bang hindi Poppy ang higanting TV na yan? Ayate! Ayate! Maglaro naman tayo! Sige, maglaro tayo! Ako ay nahihigin na ipaglaro si Rama sa kanyang amo na isang butler. Ay, nakalaro tayo! Ang bahay na i-explore natin ngayon ay ang San Pedro Mansion. Ang nakatira dito ay si Miss Lagi na nag-enjoy na mamalagi lang sa bahay. At ang maid na si Miss Maria na mahilig sa flower arranging. At ngayon, pumasok ko tayo sa loob.
Napakaganda talaga ng hagdanan. Sa nakikita nyo, maganda mga materyales sa ginamit dito. At pinag-isipan talaga ng mabuti. Pagpasok mo pala, makakaramdam ka na kagad ng seguridad. At syempre, paghanga sa mga kasangkapan. At ito ay isang napakaliwalas na salto. Lalo pang kumanda dahil sa mga halaman sa paligid ng kwarto. Mahilig talaga ako sa mga halaman. Pero sino ba namang hindi? Natutuwa talaga ako. Matapos natin makita ang malaking mansyon, ngayon naman pumunta tayo sa mga LDK apartments. Sa susunod na episode, ipapakita namin sa inyo ang kagandahan ng mga cute na tirahan ito. Hanggang sa muli. Ang ganda naman nun. Hanggang sa susunod. And me. And we've got Hinagiku Katsura here, too. Hi, everybody. What are you so happy about, Hayate? I don't know. Having Hinagiku here just makes the whole show more exciting and interesting, you know? Who sleeps with a doll like that? What is she, a baby? You're making a big mistake, Buster. Huh? Remember who the main girl in this show is. It's you, silly! Bye for now! Ah! What is it, mistress? What's the problem? Apparently I don't have enough life experience. The reason I can't make a good manga is because I don't have any experience. Huh? Oh, yeah? I guess I'll have to do things I don't usually do and gain some experience points. What? Next on Hayate the Combat Butler, for your sake, I'll blast through everything and do whatever it takes. I'm going to give you the VIP treatment. I think you're gonna like this. Come and get it if you dare.